Balikan po natin ang ulat tungkol sa mga bagong plaka ng mga sasakyan na ipinagmamalaki po ngayon ng Land Transportation Office o LTO na ilalabas rin ngayong linggo. Narito po ang ulat ni Cesar Apolinario. Sa malayo, hindi mo agad mababasa ang kumpletong detalye ng plaka ng sasakyang ito dahil bukod sa kulay at disenyo na may nakaimprenta pang matatag na Republika. Agaw pansin din ang monumento ni Rizal. Pero sa bagong plaka na ilalabas ang Land Transportation Office o LTO, kahit sa malayo at kahit pa sa gabi, mababasa ang plate number nito. Simple at walang kolorete, pero mayroon itong security features. Hindi na nakalagay dito yung mga slogan sa mga administrasyon, katulad ng Matatag na Republika, Philippines 2000. Ngayon, minarapat natin ilagay dito kung saan rehiyon siya galing. Kapansin-pansin ang barcode nito na kapag pinasadaan ng scanner, malalaman ang chassis at motor number, kulay at brand ng sasakyan. Parehong 3 letra ang luma at bagong plate. Nagkaiba lang sa numero na dating 3. Ngayon ay 4 na. Kulay itim ang letra at numero na may puting background, kaya madaling mabasa. At para raw hindi mapeke, may LTO stamp ang mga letra at numero. Ito yung tinatawag nating plate standardization program. As we speak, meron tayong 9 plate designs na gumagala sa ating mga lansangan na nagiging napakahirap para sa ating mga kababayan at mga law enforcers to determine kung alin dito yung mga totoo, alin yung mga original at alin lang yung mga pinipeke. Kung tutusin, halos pareho ang itsura ng bagong plate sa mga plaka ng kotse na nakolekta ng antique car and plate collector na si Richard Ragodon. Mula sa 2 hanggang 4 na numero lang mayroon ang plaka na mula pa sa iba't ibang probinsya. Nahilig daw siyang mangolekta ng antique na plaka at sasakyan noong 1980s. Pinaka-importanting nakolekta raw niya ang plaka raw ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na may petsang 1976. Ang pinakaluma niyang plaka may petsang 1921. Madaming iba-ibang kulay at may kasama pang disenyo maliban sa mga numero at letra. May tendencying malito yung mga nakakakita, lalo na yung medyo malabo ang mata. Bukod sa kahalagahan ng seguridad ng mga motorista na mayroong bagong plaka ng LTO, nagpapakita rin ito ng kahalagahan ng kasaysayan ng motoring system sa Pilipinas na dapat pahalagahan dahil parte ito ng ating kultura. Cesar Apolinario, GMA News.